Napaatras kami ni Nightmare nang dahan-dahang lumapit sa amin ang mga nakamaskarang ninja. Tanging ang mga singkit na mata lamang nila ang nakikita namin. Sa pag-atras ko ay naramdaman ko ang likod ni Nightmare. Ngayon ay nakaharap kami sa magkabilang direksyon habang napapalibutan ng mga ninja na may hawak na mga espada. Kita ko ang maliit na tattoo sa gilid ng kanilang mata. Zicaria Ninjas. Rinig kong bulong ni Nightmare. Mas lalo kong inalerto ang sarili ko. Paanong may nakarating na Zicaria dito? Kill them. Utos ng isa at sa isang iglap ay agad na sumugod sa amin ang mga ninja. Tanging pag-iwas lamang ang nagawa namin dahil lahat sila ay may hawak na espada. Agad kong naiwasan ang atake ng isa at nahawakan ng kamay niya. Sinipa niya ako kaya't napaatras ako pero hindi ko yun ininda. Nang malapit siya ay malakas kong sinipa ang pulsuhan niya, dahilan para mabitawan niya ang espada. Matapos iyon ay agad akong sumugod at paikot siyang sinipa sa mukha. Agad akong tumakbo at pinulot ang nahulog na espada at nakipaglaban sa mga sumusugod na ninja. I'm not an expert in sword fighting, but I have a little knowledge about this. Napatingin ako kay Nightmare at mukhang nakakasabay naman siya sa galaw ng mga ito. They are undeniably fast and strong. We are totally outnumbered. Hindi namin kaya ang lahat ng ito kaya kahit pa sabihin na nakakasabay kami sa galaw nila. Tuloy lang ako sa pakikipaglaban gamit ang espada nang mahagip ako ng isa. Naramdaman ko ang paghapdi ng pisngi ko at nasundan pa iyon ng ilan pang daplis sa iba't ibang parte ng katawan ko. Patagal ng patagal ay tila gumagaling ang mga nakakalaban ko. Marami-rami na kaming napabagsak pero parang hindi sila nauubos. Matapos kong saksakin ng isa ay napaatras ako. Naramdaman ko ang isang tao sa likod ko na nakatalikod din sa akin. We are both panting. We can't win this. Rinig ko ang sabi niya habang humihingal. Kahit alam kong hindi niya ako nakikita dahil nakatalikod siya, ay tumango ako. He's right. They're good and we are totally outnumbered. Naiisip mo bang naiisip ko? Hinihingal kong tanong. Hell yeah. I'll count 1 to 3. Bulong niya ulit. 3. Bilang niya kaya't sabay kaming sumugod sa mga ninja at tinahak ang daan palabas ng bahay. Unti-unti kaming naglalakad habang nakikipaglaban sa kahit sino mang haharang sa daan namin. Nang tuluyan ng makalabas, ay mabilis pas 4:00 kaming tumakbo at ramdam ko ang pagsunod ng mga ito. Agad umangkas sa motor si Nightmare kaya't hindi na ako nagdalawang isip na umangkas na kahit hindi nagsusuot ng helmet. Nilisan namin ang lugar na iyon habang mahigpit akong nakayakap sa kanya dahil sa bilis ng takbo niya. Nang maramdaman namin na wala nang sumusunod, ay unti-unti na itong bumagal at tumigil kami sa gilid ng isang highway. Napaupo ako sa sobrang pagod at kaba sa gilid ng kalsada. Buti na lamang ay halos wala nang dumaraan na sasakyan dahil madaling araw na. For a moment, nakalimutan ko na broken-hearted nga pala ako. Now what? Sabi ko nang maramdaman ang pag-upo ni Nightmare sa tabi ko. May iba ka bang matutuluyan? Tanong niya sa akin. Sam, oo nga pala. Sana ako matutulog nito. Ayoko naman kila Drevon dahil naiilang na nga akong lumapit sa kanya at mas lalong ayoko kay Spade. Mamamatay na siya. Kung kila Andre kaya? No, andun si Vanessa. Sam, I'm homeless. Magsisimula na ba akong mamalimos at magtayo ng barong-barong sa ilalim ng tulay? Tumingin ako kay Nightmare at nakita rin ang mga sugat at daplis sa mukha at kamay niya. Tumingin rin siya sa akin at umiling. You really look awful. Sabi niya habang nangingiti. Inirapan ko na lamang siya. Kanina pa niya sinasabi yan. Namamaga ang mga mata mo at sugat-sugat yung mukha mo. Ang pangit mo. Literal na napanganga ako sa sinabi niya. How dare you? Sigaw ko sa kanya at binatok-batukan siya. Tumawa lang siya at agad na nagseryoso. Bipolar. So ano, saan ka uuwi? Tanong niya ulit sa akin. Wala na akong uuwian. Sasama na lang ako sa'yo. Mukhang harmless ka naman eh. Mukhang nabigla siya sa sinabi ko at ngumiti ng nakakaloko. Do you really trust me? What if may gawin akong masama sa'yo? Tanong niya habang aliw na nakatingin sa akin. Mamamatay muna ang isa sa atin bago yan, sabi ko. Tumango naman siya at naiiling. Kaso, wala rin akong bahay na uuwian eh. Agad akong napatingin sa kanya pagkasabi niya nun. What? Gulat na tanong ko. Tumawa lang siya sa reaction ko at bigla nang tumayo. Tara na, yaya niya. Nagtataka man, ay sumunod na ako sa kanya at sumakay na kami sa motor. Samantala,
on third person point of view. Galit na galit si Spade nang paandarin niya ang kotse paalis sa cliff. Hindi na niya naisip na uuwi si Natalia mag-isa sa sobrang galit. Sa totoo lang ay hinintay niya ito na makalabas ng conference room pero hindi na ito nakabalik pa. Akala niya ay sumama lang ito sa kuya niya pero nang tawagan si Jack ay wala raw ito doon. Doon na siya nagsimulang mainis at tawagan ito ng paulit-ulit ngunit hindi ito sumasagot. Maging si Jack ay nag-aalala dahil wala pala kila Spade ang kapatid. Medyo nakalma lamang si Jack at Trevor nang malaman na maging si Seth at Zask ay wala pa. Kaya't naisipan nilang magkakasama ang tatlo at hindi na masyadong nag-abala pa. Ngunit si Spade ay hindi magawang kumalma. Tinrace nito ang cellphone niya at agad iyong pinuntahan. Nakauwi na si Spade ngunit naalala niya na iniwan niya doon si Natalia na walang kasama at walang sasakyan. Hindi niya ito magawang balikan kaya't naisipan niya na i-trace ito kung nakauwi na ba ito. Ngunit wala ng connection nito at hindi na matrace. Halos alas 4 na ng madaling araw ay hindi pa rin siya makatulog at napagdesisyon na tumawag kay Jack para malaman kung nakauwi ba doon si Natalia. Hello? Sagot ni Jack na halatang nagising sa pagtawag ni Spade. Andiyan na ba si Natalia? Tanong niya. Natahimik naman ang kabilang linya. Teka, itatanong ko. Saglit na nawala sa kabilang linya si Jack at ilang sandali pa ay nagsalita na itong muli. Wala pa daw dito, hindi mo ba nakita? Tanong ni Jack na halatang nag-aalala na naman. I saw her earlier but never mind. Inis na sabi ni Spade. Naiisip nito na baka kung saan lang na naman nagpunta ang babae. Di kaya nasa bahay? Punta ako doon ngayon. Kita tayo doon, sabi ni Jack. Bago pa man makaalma, ay namatay na ang tawag. Wala siyang choice. Ayaw man niyang makita ngayon si Natalia, ay nag-aalala pa rin siya dito. Muli siyang sumakay ng kotse at nag-drive patungo sa bahay nila Natalia. Halos sabay lamang sila ni Jack mag-park at bumaba ng kotse. Tara sa loob, yaya ni Jack. Pagdating nila sa pinto ay nagtaka si Jack nang makita na hindi ito nakalak. Nagkatinginan sila dahil doon. Maybe nakalimutan niyang ilak, sabi ni Spade at binuksan na nila ang pinto. Madilim ang paligid kaya't naisipan ni Jack buksan ang ilaw. What the? Sabay nilang sabi nang makita ang kabuuan ng bahay. Gulo-gulo ang gamit, sira-sira ang iba. Ang sahig ay halos bumabaha sa dugo at ang pader at ibang kagamitan ay puno ng talamsik ng mga dugo. Ngunit wala na isang katawan ang nakita nila doon. Gulat na nagkatinginan si Spade at Jack. Agad na kinuha ni Jack ang cellphone at agad tinawagan si Natalia habang nanlalamig ang kamay. Pero out of reach na iyon. Si Spade naman ay hindi malaman ang gagawin. Halong-halong kaba, takot at pagsisisi ang nararamdaman. Si Zaid at Zask, kasama niya yun kanina. Baka magkasama sila ulit, sabi ni Spade at tila hindi na alam ang gagawin. Let's go, sabi ni Jack at agad silang nagtungo sa Sifos subdivision. Sa gate pa lamang ng subdivision, nakita na nila si Zaid na kinakausap ang isa sa tauhan habang seryoso ito. Agad nila itong nilapitan. Where's Natalia? Bungad na tanong ni Jack habang hinahawakan ang balikat ni Zaid. Napakunot ang noo ni Zaid at tumingin kay Spade. Diba, sinundo mo siya kanina? Nagtatakang tanong si Zaid. Napatingin din si Jack sa kanya at tila naghihintay ng sasabihin nito. Yeah, but shit. Hindi na alam ni Spade ang gagawin niya kaya't agad itong nag-walk out at sumakay sa sasakyan niya. Bumalik siya sa lugar na pinag-iwanan niya rito ngunit wala ito doon. Napahilamos na lamang siya sa mukha niya sa katangahan na ginawa niya. Sa kabilang banda, on Natalia point of view. Wow, nice place! Puri ko habang iniikot ang mata sa paligid ng condo unit niya. Hindi ito ganun kalaki at hindi rin ganun kaliit. Sakto na para sa isang tao. All black at may kaunting white ang theme nito. Mula sa upuan, appliances, kama at pader ay all black. May ilan-ilan ding bagay na puti pero kaunti lamang iyon. Napansin niya na walang kwarto ito dahil para lamang malaking kwarto ang buong unit at kasama na doon ang kama. Doon ka na sa kama, dito na ako sa sofa. Ayusin ko lang, he offered. Ngumiti lang ako at tumango sa kanya. Naglakad siya papunta sa kama at inalis ang punda at bedsheet. Kumuha siya ng panibago sa cabinet at pinalitan ito. Matapos nun, ay naglakad siya sa isang box na nakasabit at may kinuha doon. Pagbalik niya, ay inabot niya sa akin iyon at agad ko namang tinanggap. Pagtingin ko, ay betadine, bulak at Band-Aid ito. Pumasok ako sa CR para hugasan ang sugat ko. Napatingin ako sa salamin at nakita ang sugat sa pisngi ko. Damn,
Nagtilang anghel ba ako nang sinabi kong gusto ko rin ng peklat sa pisngi? Hinugasan ko rin ang kamay ko na puro galos at daplis. Paglabas ko ay kinuha ko ang binigay niyang first aid kit at nagsimulang gamutin ang sugat ko. Pagdating sa pisngi ay bigla niyang inagaw ang bulak at siyang naglagay nun. Ang lapit ng mukha niya pero hindi naman ako nailang doon. Pagkalagay niya ng band-aid ay napatingin ako sa kanya at kumuha ng panibagong bulak. Lumapit ako sa kanya at lumapit sa mukha niya. Nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Bulong ko habang nilalagyan ng betadine ang ilang sugat niya. Matapos nun ay hindi ko na lang nilagyan ng band-aid dahil hindi naman ganun kalalim ang mga iyon. Mukha siyang gago sa itsura niya dahil ang daming spots ng betadine sa mukha niya. Tinago ko na lamang ang pagtawa ko at dumiretso na sa kama. Nagsimula na akong lamunin ng antok. Bukas ay may meeting na naman panigurado ayon sa napag-usapan. Kailangan kong makadalo doon at sabihin sa kanila ang nangyaring pag-atake. Good night, Reaper. Rinig ko na sabi ni Nightmare. Sa sobrang antok ay hindi ko na pinansin ang pagtawag niya sa akin ng Reaper. Good night, assassin. Bulong ko at tuluyan ng nilamo ng antok. Kinabukasan ay nagising ako ng makaamoy ng masarap na pagkain. Unti-unti kong dinilat ang mata ko at naalerto nang makita ang hindi pamilyar na kwarto hanggang sa ma-realize ko ang nangyari kagabi. Nakita ko si Nightmare na nagluluto ng pagkain kaya't tumayo ako at lumapit sa kanya. Good morning. I greeted him. Hey, lumabas ako kanina and bought you some clothes. Hope you like it? Sabi niya habang nagluluto. I smiled at him at tinungo ang sofa kung saan may nakalagay na paper bag doon. Thanks, sabi ko at kinuha ito at dumiretso sa banyo. Nilabas ko ang lahat ng laman ng paper bag at nakita ang isang sweater na white na halatang maluwag sa akin. Black pencil cut skirt? Seriously? At undies na iba-iba ang sizes siguro dahil hindi siya sure sa size ko. I feel my cheeks burn when I imagine him buying undies for me. That's awkward. Ang isang paper bag naman ay puno ng cosmetics and toothbrush. Tinignan ko ang sarili ko sa harap ng malaking salamin. Well, not bad. May taste siya sa fashion kahit papano. Though, medyo mukhang girly ang taste niya sa damit ng babae. Definitely, not my style pero pwede na. Napadapo ang tingin ko sa mukha ko. Nilagyan ko ulit ito ng band-aid. Panira ng fashion. Lumabas ako at naglakad papunta sa lamesa. Napatingin siya sa akin at ngumiti. You look great. He complimented me. I just smiled and sat next to him. Mukhang masarap yan ah. Sabi ko at nagsimula ng kumuha na niluto niya. At hindi nga ako nagkamali dahil masarap siyang magluto. I really choose that sweater because I know you have a lot of ones in your arms. Komento niya habang kumakain. I just nodded and thanked him. By the way, pwede mo ba akong ihatid sa 9th mansion? Tanong ko sa kanya. Napatigil naman siya at tumingin sa akin. Yeah, sure. I smiled and we continued eating. Lumabas kami ng unit niya at sumakay sa motor niya. This time, patagilid ang upo ko dahil nakaskirt ako. Kumapit ako sa bewang niya at nagsimula na siyang mag-drive. Hindi ko tinuro sa kanya ang direksyon pero nagulat ako nang alam niya ang night mansion. I forgot to ask him if he already knows Spade. Base sa reaksyon nila kahapon, mukhang magkakilala nga sila. Ayoko sanang magpakita kay Spade dahil nasasaktan pa rin ako sa pinagsasabi niya kagabi. But I need to remain professional. Nang nasa labas na kami ng subdivision, ay huminto siya kaya't bumaba na ako. Inalis ko ang helmet na suot ko at binigay sa kanya. Thank you, Nightmare. Babawi ako sa iyo sa susunod. I told him and he just smiled at me. Sure, alam mo naman unit ko eh, sabi niya. Matapos namin magpaalam sa isa't isa, ay nagsimula na siyang umalis. Pumasok ako sa loob ng subdivision at naglakad papunta sa mansyon. Pagdating ko doon, ay dumiretso na ako sa conference room. Pero nasa labas pa lamang ay nakarinig na ako ng malalakas na pagtatalo. You left her there? Sigaw ng isang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila pero sigurado ako na nandito na silang lahat sa loob at late na ako. Hindi na ako nagdalawang isip at pumasok na. Sorry, I'm late. Napatigil silang lahat at gulat na napatingin sa akin. Umupo ako sa upuan at kunot-noo kong nilibot ang paningin ko. Si Sight at Zask ay mukhang bad trip samantalang gulat pa rin ang iba sa kanila. Gosh, you never fail to surprise us, sabi ni Skykes habang tila hindi makapaniwala na nakita ako.
Nagtama ang paningin namin ni Spade. I just looked coldly at him. Parang bumalik lahat ng sakit at galit ko, kaya iniwas ko agad ang tingin ko. What happened to you? Seryosong tanong ni Drevon. Bakit? Masama bang malate? Takang tanong ko. Saan ka galing? Tanong naman ni kuya na halatang nagpipigil ng galit. Sa bahay. Pagsisinungaling ko. Muntik na akong mapatalo nang hampasin niya ng malakas ang lamesa. What the hell? Ulat na sabi ko. Galing kami sa bahay kagabi. Stop fooling around, Natalia. Natahimik ako sa sinabi niya. Galing sila sa bahay? Naabutan kaya nila ang mga ninja? So, naabutan niyo ba sila? Tanong ko kaya't napakunot ang noo ni kuya. Maging silang lahat. Sinong sila? Tanong ni kuya. Napataas ang kilay ko dahil doon. Pagkakaalam ko ay madami rin kaming napatay. Does he mean kahit isa wala silang naabutan? Zaccaria ninjas. Sagot ko na ikinabigla nilang lalo. Zaccaria ninjas attacked us. They're fast and strong at madami silang sumugod. We killed some pero hindi namin kinaya kaya tumakas na kami. Nagtataka pa rin silang nakatingin sa akin. We? Us? Sinong kasama mo? Tanong ni Andre. Si Nightmare. Sagot ko. Napadako ang tingin ko kay Spade at nakita ko na naman ang galit sa mukha niya. Inirapan ko na lamang siya. Who the hell is Nightmare? Tanong ni Drevon. He's a serpent mafia assassin, an ally. Si Spade ang sumagot. So, they really know each other? So you mean magkasama kayo the whole night? Napatingin ako kay Kevin nang magtanong siya. Ipal talaga to eh. Oo, wala akong mauuyan eh. Sagot ko. Naiinis na ako sa mga ito. Ano naman sa kanila? Ang importante nandito ako. Bakit ang dami nilang tanong? What? Bakit hindi ka man lang umuwi kila Drevon? Sigaw ni kuya. Dahil doon ay nagsalubong ang tingin namin ni Drevon. Damn, I didn't want to offend him. He looks disappointed. Kuya naman. Gusto ko lang munang mapag-isa. Defense ko dahil talagang nakakahiya kay Drevon. Baka isipin niya na matapos niya akong tulungan iiwas-iwasan ko siya. Mapag-isa? Kaya doon ka natulog kila Nightmare? Napatingin ako sa nagsalita, ang demonyo na sugo ng impyerno. Naiinis ako. Ano bang pakialam niya? He's sick of me, right? So what? I can do whatever the fuck I want. Don't mind me and just mind your own fucking business. Baka mamaya ay mag-inarte ka na naman at sabihin mong, I'm fucking sick of you. Natahimik ang lahat sa sinabi ko. I saw Spade's reaction. He just smirked and it looks like my words didn't affect him at all. I don't know where did I get that courage to talk to him like that. I forgot that he could kill me in an instant. Nabasag ang pagtitinginan namin nang tumikim ang isa sa nasa loob. Oh, so Natalia, how do you know that they are from Zaccaria? Basag ni Skyke sa awkward na atmosphere. They have a tattoo in their left eye. Si Nightmare ang nagsabi sa akin nun. Sagot ko sa kanya. Okay, so why do you think they attack you? Tanong niya ulit. That's a stupid question. Of course, they wanted to kill me. Ano, papa-autograph ganon? Inisasagot ko. Nagawi ang tingin kay Hero. Natahimik. Oh, nandito na pala siya. What happened to your mission, Hero? Akala ko ba inayos niyo na ang Zaccaria? Tumingin siya sa akin. Mukha siyang balisa at mabilis rin namang nag-iwas ng tingin. Kumunot ang noo sa inasta niya. He's hiding something and I think this isn't good. Yeah, inayos na namin. Siguro ay mga natitirang ninja na lamang iyon na nandito nakastay sa Pilipinas. He answered while looking somewhere else. I stared at him, trying to read his face pero iniiwas niya iyon sa akin. Okay. Any update tungkol sa Aris? Tanong ko sa kanila pero walang nagsalita. I guess, till now, ay wala pa ring progress. Tumango ako at tumingin kay Andre. How about Vanessa? Nakakausap na ba siya? Tanong ko kay Andre. He let out a deep sigh. Not yet, he said. I'll talk to her. Sabi ko kaya't napatingin silang lahat sa akin. Anong sasabihin mo? Tanong naman ni Sight. Sasabihin ko na gusto siyang pakasalan ni Mr. Knight para naman di na sila malungkot dalawa. In fairness, nasaktan ako sa sinabi ko. I'm so stupid. Nabigla silang lahat sa sinabi ko pero narinig kong tumawa si Sight at Skykes. My eyes landed on Spade and he looks really angry right now. Anyways, I'll talk to her later.
Sabi ko na lamang dahil mukha na akong babaeng napag-iwanan sa sobrang kabitiran. I want to make changes and attack him. Napatingin kaming lahat kay Zask sa sinabi niya. What is it? Tanong ni Kuya. I want Natalia to lead us. Maski ako ay nabigla sa sinabi niya. Ako? Gulat na tanong ko. Yep. Napatingin silang lahat sa akin. She won't be joining the next attack, sabi ni Dravon. No, I will go. I'll accept the offer, sagot ko. Hindi makapaniwalang napatingin si Dravon at Kuya sa akin. Sa Spade? Ewan ko, ayokong tumingin. Nasasaktan lang ako sa mga matang pinapakita niya. They're cold and emotionless, like the first time I saw him. Nang matapos ang meeting, ay agad akong tumakbo palabas para lang habulin si Hero. Hero! Sigaw ko at tumigil naman siya agad. Pupunta ako kila Andre, pasabay naman, sabi ko sa kanya. He looked so puzzled and looked at Andre who is walking towards his car. Bakit hindi ka nalang sumabay kay Andre? Takang tanong niya. Mas trip ko yung kotse mo eh, sabi ko at nilampasan na siya. Hindi naman siya naumangal at sumakay na rin sa kotse. Actually, I need to talk to him personally. I know he's hiding something. Umalis na ang kotse at tahimik lang kami. Hindi ka ba napapagod na sunod ng sunod kay Andre? Ganon ba talaga kayo ka-close? Tanong ko sa kanya. He just giggled at what I said. You still don't get it? I'm his reaper. Literal na nalaki ang mata ko sa sinabi niya. What? Gulat na tanong ko but he just chuckled. Akala ko alam mo na, sabi niya. Kahit nabigla ako ay hindi ko na siya inintriga pa. May mas mahalagang bagay akong dapat malaman. What happened to Japan? I asked him. He looked at me confused and puzzled. Tell me honestly, Hero. He suddenly became uneasy. Napahigpit din ang hawak niya sa manibela at napatiimbagang. What do you... I cut him off. I know you're hiding something. Maraming buhay ang nakasalalay rito. Anong nangyari sa Zikaria? Bakit nandito sila? Pag-uulit ko ng tanong. Napahinga siya ng malalim at itinabi ang sasakyan sa gilid ng highway. I really don't know what to do, sabi niya at pinatong ang ulo niya sa manibela. What is it? Tell me. Malumanay na sabi ko habang tinatap ang likod niya. Si Celestine. Agad akong kinabahan sa sinabi niya. May nangyari bang masama sa kanya? Tanong ko. No, sagot niya. Naupo siya ng maayos at tumingin sa mata ko. Then what? I asked again. They own the Zakaria. My mouth is literally hanged open. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Nalaman lang namin iyon nang nasa Japan na kami at sumugod sa Zakaria. She's also a ninja. Worse, she's a leader of it. Kaya pala madala siya sa Japan. I can sense the pain and confusion in his voice. Should I tell this to them? Tanong niya. Halatang halata ang stress sa mukha niya na tila ilang araw na niya itong iniinda. Your mission is to cut their connection with Aris. That's it. You don't have to hurt each other. Nakausap mo ba siya? Actually, mas madadalian tayo dahil kilala na pala natin ang leader ng Zikaria. Pwede natin siyang kausapin na huwag nang makialam sa gulo natin. Komento ko. In-expect ko na liliwanag ang mukha niya pero hindi. He still looks frustrated. Do you think I haven't think of that? Nakausap ko siya. Nang malaman niya na nandun ako para sa Zikaria, she didn't even think twice to break up with me. They're man of words and they have a very strong pride. They already made a strong partnership with Aris and she won't back down. Napasandal ako sa upuan dahil sa narinig ko. Damn, I never thought this would turn out like this. Pag nalaman ng mga leader ito, they won't even think twice to kill every member of that damn Zikaria. Kahit alam nilang girlfriend ko si Celestine, dagdag pa niya. Ang tinutukoy niya na leader ay sila Spade, Dravon at Andre. Napahawak ako sa ulo ko. Kung hindi lang dahil kay Celestine ay madali sana ang lahat, bakit ba kailangan pa niyang umepal sa ganitong sitwasyon? Damn. You know, you have to choose between them, right? Pag-isipan mong mabuti. I hope you will came up with a right choice. Huminga siya ng malalim at tumango. Nagsimula na ulit siyang paandarin ng kotse at tahimik na kami buong biyahe. Napapikit na lamang ako sa sobrang sakit ng ulo ko sa mga nangyayari. Celestine, are you an enemy?